Okay lang ba kayo? Gulat na napatingin si Asunta sa lalaking bagong dating. Bihira niya lang nakikitang lalaking pinsan ni Michael at dumating pa ito ng alanganing oras sa hotel. Nagawa ko ng pinagagawa mo at ready na rin ang warrant of arrest para kay Andres. Dugtong pa ni Samuel. Salamat sa tulong kahit abala ka sa pagbantay sa pasaway mong asawa dahil kapanganakan na niya. Lumapit si Michael sa pinsan. No problem. Kasalanan ko rin kung ba't nagkaroon ng problema at napabayaan kong kumpanya nung ako pa nakaupo sa posisyon. Tumingin si Samuel sa babaeng nakaupo sa wheelchair. Siya nga pala si Asunta. Pakilala ni Michael sa dalaga kahit alam niya. Kilala na to ng pinsan niya. Kailan ang kasal niyo? May kasamang panunuksong tanong ni Samuel. Di pa nga niya ako sinasagot eh. Di na nahiya si Asuntang magbiro upang di na mailang sa kanya si Michael. Namilog ang mga mata ni Michael nang tumitig sa dalaga at di makapaniwalang masabi nito yon sa pinsan niya. Nasa lahi niya yata talaga natin na babae ang unang umaamin sa tunay na nadarama. Natatawang kwento ni Samuel. Mahihiyang sinalubong ni Michael ang nanunuksong tingin ng dalaga. Salamat, baby. Nakagat ni Asunta ang ibabang labi at ramdam niya ang pamumula ng pisngi abot yata hanggang anit. Grabe, hindi na lasing ang binata o walang amnesia, kaya't sure siya na hindi ito namali sa pagtawag sa kanya ng baby. Napatikim si Samuel na biglang natahimik ang paligid at mukhang nagkakahiyaan ang dalawa. Alright, maraming oras pa kayong bumawi para sa isa't isa. Sa ngayon, tayo nang sumunod sa presinto upang formal nang magsampa ng kaso laban sa mga kriminal. Mabilis pumunta sa likod ng dalaga si Michael at tinulak ng wheelchair na kinaupo nito palabas ng silid. Dumiretso sila sa presinto at malayo pa lang, dinig na nila ang pagwawala ni Amanda. Kapag may nangyari sa akin at sa bata, kasalanan ninyo. Nanlilisik ang mga mata ni Amanda habang isa-isang tinignan ng kapulisang nasa harapan. Nabibingi si Aldrin sa boses ni Amanda, ngunit hindi niya ito mapatahimik. Hanggang ngayon, di siya makapaniwala. Nahuli siya sa sariling bitag. Nanatili siyang tahimik at hinintay na dumating ang abogado nila. Dalhin niyo muna ang babae yan sa kabila at tingnan ang kondisyon. Utos ng nakakataas sa isang pulis bago hinarap si Aldrin. Itatanggi mo pa rin ba ang ginawa ninyo sa video na to? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aldrin nang ipakita sa kanyang video. Kuha yon mula sa restroom at kitang-kita ang paglagay ni Amanda ng isang powder na gamot sa tubig ni Asunta. Ang sumunod ay ang pagpasok niya sa silid ni Michael at malinaw na naririnig ang pag-uusap nila ni Amanda. Ang last ay ang pagtangka ni Ramil, nag-aasain si Asunta sa silid nito. Shit! Paano nangyaring may ganitong video? Akala ko ba malinis ang trabaho natin? Bakit may ebidensya? Galit na tanong ni Ramil kay Aldrin. Matalim ang tinging pinukol ni Aldrin kay Ramil at ang ingay ng bibig nito. Lalo lang silang pinapahawak sa mga pinagsasabi nito. Patong-patong ang kaso sa inyong dalawa. Kausap ng hepe kina Ramil at Aldrin. Mula sa nangyari kay Mr. Michael sa Davao hanggang sa hotel. Nahuni na rin ang taong nagtangkang pumatay kay Miss Asunta. Nandulumong bumagsak ang mga balikat ni Ramil sa narinig. Kung totoong sinabi ng hepe, wala na siyang kawala pa. Binigyan siya na nakamamatay na tingin ni Aldrin. Alam niyang gusto nitong di madawit sa krimeng ginawa niya kay Asunta. Muli silang natahimik nang dumating si na Michael. Paano mo nagawa sa akin lahat ng to, Aldrin? Naging kaibigan ba talaga kita? Sumbat ni Michael sa kaibigan. Na-set up lang din ako. Pagmamatigas ni Michael at masama ang tinging pinukol kay Asunta. Ngayon siya nagsisisi at minahal niya ito. Pinagsisihan kung bakit sinunod niya ang bulong ng puso sa halip ng plano ng ama. Di niya akalaing malilin lang siya ng dalaga sa pagpapanggap nitong may amnesia. Mixed emotions ang nadarama ni Asunta na makita si Aldrin. Nasaktan siya sa nakikitang pagsisisi sa mga mata nito. Sisi dahil minahal siya at hindi dahil nagsisisi sa kasalanang nagawa nito. Nakonsensya siya na dahil sa kanya, nagawa nitong magtraidor kay Michael. Pero nang maisip ang ama nito, mabilis niyang winaksi sa isipan ang nadaramang konsensya. Sadyang gagawa nito na masama si Michael at na-delayed lamang dahil sa kanya. Gago ka? Huwag mong isisi kay Asuntang kahiyupan ninyo ng iyong ama. Galit na sinugod ni Michael ang dating kaibigan.
Sinuntok sa panga. Mabilis inawat ng pulis si Michael at nilayo kay Aldrin. Sir, huminahon po kayo at bawal po yung ginagawa mo. Hinahapong na ikayom ni Michael ang mga kamao, agad nilapitan si Asunta upang iharap sa ibang direksyon. Ayaw niyang makita ni Asunta ang mukha ng kaibigan. Napangisi si Aldrin sa halip na magalit. Asunta, ako ang nagtunay na nagmamahal sa'yo at hindi siya. Bakit mo pinipilit ng sarili mo kay Michael na hindi naman pinahalaga ng damdamin mo simula pa lang? Sumbat ni Aldrin sa dalaga. Huwag mo siyang pakinggan. Gusto lamang niya na magbagong isip mo. Pumalatak sa isipan ni Asunta ang tono ng pananalita ni Michael, parang natatakot maniwala siya kay Aldrin. Hindi ba totoo? Ilang taon na naghahabol sa'yo si Asunta, pero mas natuon sa ibang babae ang atensyon mo at ang tingin mo sa kanya isang desperada? Nang uuyam naturan ni Aldrin. Shut up! Mahal ko si Asunta at di ko hahayang mahawakan mo kahit isang hibla ng buhok niya. Mabilis sinawakan ni Asunta ang kamay ni Michael nang tangkang susugurin muli si Aldrin. Natuwa siya dahil nagawa ng aminin nito ang damdamin sa kanya sa harapan ng ibang tao. Pero saka na siya magsa-celebrate. Kailangan mo nang matapos tong kaso. Asunta, tama si Aldrin at makinig ka. Hindi ka mahal ni Michael, ginagamit ka lang ngayon. Segunda ni Ramil. Galit na nilingon ni Asunta si Ramil at pinukol ng nanunumbat na tingin ito. Hindi ko akalaing kaya mo ko ipapatay para maitagong bahong ginawa ninyo at kasabwat ang pinsan mo. Sandaling napipilan si Ramil at nag-iwas ng tingin kay Asunta. Dapat yung panagutan ng kasalanan ginawa ninyo. Matigas at malamig na tura ni Asunta bago tinalikuran ng dating kaibigan. Di na magawang makapagsalita pa ni Ramil at di rin alam kung paano pabulaanan ang mga bintang na totoo sa kanya ng dalaga. Wala na siyang lusot pa at matibay ang ebidensya. Bitawan ninyo ako. Wala akong kasalanan tulad sa mga binibintang ninyo. Gulat na napatingin si Aldrin sa lalaking nagwawala at halos pakaladkad ay pinasok sa presinto. Tulad nila nakaposas din ito. Dad! Halos sarili lang niya nakakarinig at di makapaniwala sa nasaksihan. Natigilan si Andres na makita si Ramil at nakaposas din. Lalo siyang nagulat na makilalang katabi nito. Kanina nagulat na lang siya nang biglang may dumating sa kanilang bahay. Hinuli siya. Pagtingin niya sa paligid, agad niyang nakita si Michael at ang babaeng kinahuhumalingan ng anak. Dad, I'm sorry. Nakayoko ang ulo na baling ni Aldrin. Nagbanting ang mga tenga ni Andres. Bumangon ng galit sa anak. Lahat ng pinaghirapan niya para dito'y nawala at nasira. Kung di lang siya nakaposas, nabugbog na niya ito at naitakwil bilang anak. Michael, iho, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Tinuring kitang parang tunay na anak na rin at inalagaan ng posisyong para sa'yo. Nakukonsensyang tanong ni Andres sa binata. Yan nga rin pong akala ko. Ang akala ko'y anak na ang turing mo sa akin at kaibigan kong anak ninyo, pero bakit gusto ninyo kong ipapatay? Kung gusto ninyong manatili sa posisyon, ay napag-uusapan naman yan. Pero ang choice mo sa paggawa ng kabalbalan sa kumpanya, hindi ko rin yan saklaw pa? Naikuyom ni Andres ang kamao. Hindi uso sa kanyang salitang konsensya. Gusto niyang umangat agad sa buhay at malaki ang kita sa ginagawa niya. Hindi ko alam yung mga binibintang mo sa akin. Kung may problema man kayo ng anak ko, dahil sa babaeng yan, huwag niyo kong idadamay. Tumalim ang tingin niya kay Asunta. Huwag mong isisi ang kasalanang nagawa ninyo kay Asunta. Isa pa, kung wala siya, baka napatay ninyo na si Daddy para maagaw ang kumpanya namin. Hindi totoo yan. Huwag mo kong bintangan na ganyan dahil kaibigan ko ang daddy mo. Di ko magagawa yung mga binibintang mo. Galit at gustong lapitan ni Andres ang binata, ngunit diniina ng dalawang pulis ang magkabila niyang balikat. Sa hearing na lang kayo magpaliwanag. Malamig niyang tugon sa Ginoo at nawala na rin ang paggalang dito. You bitch! Kasalanan mong lahat ng to. Galit na bulyaw ni Andres kay Asunta. Mabilis sinawakan ni Asunta sa kamay ang binata bago pa nito masugod ang ama ni Aldrin. Huwag mong dumihan ng kamay mo na isang kriminal. Napatiimbagang si Aldrin at nasaktan sa sinabi ng dalaga. Kahit galit siya rito, nasasaktan pa rin siya. Sa isiping kriminal ang tingin sa kanila ng ama niya. Inayaan na ni Michael ng abogado nilang humarap sa lahat hanggang sa pagsampa ng kaso.
Makapiyansa si Mr. Aldrin at Miss Amanda at ang may mabigat lang na kaso ay ang ama niya at ang kasabwat na si Ramil. Imporma ng abogado ni Michael. Ayoko makilapit pa sila kay Asunta. Utos niya sa abogado para ilagay sa list at automatic na maaaring hulihin ng mga to kapag lumapit sa dalaga. Babe! Gustong habulin ni Amanda si Michael, ngunit tinarangan to ni na John Ray. Stop calling me babe. Halos mabingi si Amanda, di lang dahil sa lakas ng boses ni Michael. Nakakabingi din ang masakit na salita nito na hindi siya tanggap pa sa buhay nito. Alam mong hindi akong ama ng pinagbubuntis mo, kaya huwag kang umasang pananagutan pa kita. Matigas sa saad ni Michael, habang matalim ang tayang pinukol kay Amanda. No! Ikaw lang ang lalaking mahal ko, Michael. Kapag di mo ako panagutan, magpapakamatay ako. Banta ni Amanda. Konsensya mo yan kung pati bata ay dadamay mo sa pagiging desperada mo. Malamig na tugon niya sa dalaga at tinalikuran na ito. Ganyan na ba katigas ang puso mo dahil sa babaeng mga agaw na yan? Sumbat ni Amanda habang umiiyak at tinuturo si Asunta. Malungkot na pinagmasdan ni Asunta si Amanda. Pagtingin niya kay Alvin, blanco ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa kanya. Di niya mabasa kung anong iniisip nito na siyang kinabahalan niya. Kahit kailan walang inagaw sa'yo si Asunta dahil hindi ako naging sa'yo, Amanda. Galit na rin si Michael. Pero ikakasal na tayo. Pagpumilit ni Amanda, dahil nilinlang mo ko at sinamantalang walang alam sa katotohanan. Tumaas na ang timbre ng boses ni Michael at naiirita na sa babae. Napagulgol ng iyak si Amanda habang umiiling. Di matanggap na wala na silang pag-asa ni Michael. Tumingin si Michael kay Aldrin. Sana'y magpakatotoo ka na sa iyong sarili at magpakalalaki. May pag-asa ka pang magbagong buhay, di tulad sa iyong ama. Makahulugang payo niya sa dating kaibigan. Nanatiling tahimik si Aldrin habang kuyom ang mga palad. Napasilip siya kay Amanda na umiiyak pa rin habang sapo ang medyo may umbok na nitong tiyan. Kung tutuusin, pareho sila ng babae na magmahal at nagamitan. Huwag mong hahayaang mawala yung pinagpaguran niyong dalawa dahil inosente ang bata. Dugtong pa ni Michael. Malungkot na pinagmasdan ni Asunta ang dalawa. Ang akala niya siya lang nag-iisip na maaaring si Aldrin ang tunay na ama ng batang nasa sinapupunan ni Amanda. Malabo naman kasing si Ramil dahil magpinsan ng mga to. Aldrin, kahit di ka pa humingi ng tawad, pinapatawad na kita. Hangad kong maituwid mo ngayon ang landas na tinatahak mo sa buhay at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa isang babaeng deserve sa pagmamahal mo. Malumanay nakausap ni Asunta sa binata. Iniwas ni Aldrin ang tingin sa dalaga at di nagsalita. Let's go. Kailangan mo na magpahinga. Tinulak na ni Michael ang wheelchair na kinaupuan ni Asunta. Michael! Umiiyak pa ring tawag ni Amanda sa pangalan ng binata. Tama na. Malamig na sita ni Aldrin kay Amanda. Kahit tumuha ka pa ng dugo dyan, hindi ka nababalikan ni Michael. Paano na ako? Paano ang batang nasa sinapupunan ko? Umiiyak pa rin tanong ni Amanda. Hindi ko alam. Nasa iyo kung tutuloy pa yan o hindi. Lalo lamang napaiyak si Amanda dahil sa naging tugon ni Aldrin. Nangihinang napaupo siya sa isang upuan at doon hihintay ng ina na susundo sa kanya. Di man lang siya hinintay ni Aldrin o hinatid pa uwi. Gulong-gulo na ang isipan niya at di alam ko anong gagawin. Napahawak siya sa tiyan niya. Nagdadalawang isip na ngayon kung tutuloy pa ba ang pinagbubuntis o hindi na. Pagtapat ng sasakyan, pinigilan ni Asunta ang binata sa taka nitong pagbuhat sa kanya para malipat sa loob ng sasakyan. Ako na, kaya ko nang tumayo at maglakad. Di pinakinggan ni Michael ang dalaga at binuhat pa rin ito. Mula ngayon ayoko nahihirapan ka. Natahimik bigla si Asunta. Naalala ang misyon nila ni John Ray after malutas itong kaso ni Michael. Alam niya hindi na siya pakakawala ni Michael after this, kaya bigla siyang namroblema sa kung paanong magpapaalam dito. Sure siya na may ideya ng binata sa iba niyang trabaho. Matulog ka muna habang nasa biyahe. Kinabig niya sa ulo ang dalaga at pinasandal sa balikat niya. Michael, kailangan kong bumalik sa probinsya pagkagaling ko. Nangunot ang noo ni Michael. Sinilip ang mukha ng dalagang nanatiling nakasandal ang ulo sa balikat niya. Kung tungkol yan sa pagkasira ng kabundukan,
Hindi ko na ipapatuloy ang minahang itinayo doon upang di ka na mag-alala sa kalikasan? No, hindi lang tungkol dyan kaya kailangan kong bumalik sa probinsya kasama si John Ray. Asunta, alam kong marami akong kasalanan sa'yo, pero maaari bang manatili ka na lang sa tabi ko? Hayaan mo akong bumawi sa'yo at maalagaan ka. Kaya kitang protektahan kahit kanino man. May pagsusumamong aniya sa dalaga. Napabuntong hininga si Asunta, di na ipinilit ang gusto. Iniba na lang niya ang paksa. Sina mama, hayaan mo muna sila sa pagbabakasyon? Yan nga rin ang iniisip ko lalo na't nag-e-enjoy sila sa bakasyon nila ngayon doon. Ngumiti si Michael at tinaplos sa pisngi ang dalaga. Napangiti na rin si Asunta. Ayaw niya munang pauwiin ng ina lalo na't desidido siya sa kanyang plano. Pinikit na niya ang mga mata habang nag-iisip. Iiwasan na lang muna niya si Michael na makausap. Napangiti si Michael nang tumigil na ang sasakyan, ngunit tulog pa rin ang dalaga. Nagpasya siyang buhatin to hanggang sa may pasok na sa silid nito. Pakiramdam niya ay ang tagal na nawala ng dalaga at ngayon lang ulit na ipasok sa silid na para dito talaga. Parang dinuduyan ang pakiramdam niya hanggang sa lumapat ang likod sa kama. Nanatili siyang nakapikit at nagtutulog-tulugan. Ramdam pa niyang hinalikan siya sa noon ng binata bago to lumabas ng kanyang silid. Saka lamang siya nagmulat ng mga mata nang masigurong wala na si Michael. Agad na kinuha ang cellphone na nasa bag at tinawagan sa Johnny for confirmation. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Tanong na Johnny sa dalaga mula sa kabilang linya. Yes, alam mo namang pangarap kong makasama sa malaking misyon noon pa man. Paano kung di ka papayagan? Tanong muli na John Ray. Napabuntong hininga si Asunta bago sumagot sa kaibigan. Di na siguro ako magpapaalam. Sanay naman na sila na bigla na lang akong nawawala. Iba noon. Kita mo naman naging possessive na sa iyong lalaking kinahuhumalingan mo. May kasamang panunuksong ani John Ray. Napairap si Asunta sa kaibigan. Exaggerated naman kasi itong magsalita. Kahit anong mangyari, hindi na mawawala ang pangalan ko sa list. Mabuti na lang talaga at hindi ako na-inlove ng gusto sa'yo. Tigas ng ulo mo't ang kulit. Kawawa naman si Michael, baka mabiyudo ng maaga. Nagsalita, hindi matigas ang ulo. Hindi ka nga naaawa sa maging asawa mo eh. Natawa si John Ray. Marami siyang babae, pero walang balak mag-asawa. Puro tikim lang siya at ayaw pa niya na may sabit. Tatawagan kitang muli pag kailan ko ng tumakas. Halos pabulong lang na ani Asunta kahit wala namang ibang tao sa paligid. Magpalakas ka muna bago yun isipin. Alam mo naman kailangan body fit sa trabaho natin. Payo na John Ray. Tumango si Asunta. Kahit di siya nakakita ng kaibigan. Isa to sa pinakamalaking pangarap ng piniling trabaho. Ang mapasama sa isang malaking laban at siya ang magagamot sa mga nasugatang sundalo. Lalaban din kung kinakailangan. May isang buwan ka pa naman na kailangan ipahinga. Huwag lang abusado sa katawan at puro bigay kay Michael para gumaling ka agad. Namula ang pisngi ni Asunta dahil sa makahulugang sinabi ng kaibigan. Guilty kasi siya at masakit ang katawan niya ngayon dahil inayaan niya si Michael na ang kinansya na ilang beses kagabi. Natigil sila sa pag-uusap ng kaibigan at mabilis dinabi ang cellphone na makarinig ng ingay sa labas ng pinto. Anong mga bilin ko habang wala ako? Paalala ni Michael sa katulong bago binuksan ang pinto ng silid ni Asunta. Opo, sir. Mahinang sagot ng katulong habang nakasunod sa binata, bitbit ang isang tray na may lamang inumin at gamot. Iwan mo na dyan, salamat. Nanatiling nakapikit si Asunta, nakiramdam sa paligid. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang may humaplo sa pisngi niya at masuyong nagsalita ang binata. Baby, gising muna at kakain. Kailangan mo rin uminom ng gamot? Di niya napigilan ang pagsilat ng ngiti sa labi niya at napilitang magmulat. Agad na bumungad sa kanya ang bagong ligo at gwapong mukha ng binata. Ang bango nito at ang parang sarap yakapin at amuyin. Napangiti si Michael nang mabasa ang iniisip ng dalaga. Ito ang Asunta na nakilala niya na naghahabol sa kanya noon. Sobrang transparent ng pagnanasa sa kanya na di niya nagustuhan noon dahil kababae nitong tao. Yumuko siya at hinalikan to sa noo. Stop thinking at baka hindi na naman ako makapagpigil sa sarili ko. Nakagat niya ibabang labi at nahihiyang tumingin sa ibang direksyon. Pahamak talaga ang utak niya. Kailangan pa naman niyang magpalakas na.
Tinulungan ni Michael na makabangon ng dalaga hanggang sa maisandal to sa headboard. Here, mainam ang pagkain to upang lumakas ka agad. Sinubuan niya ang dalaga ng pagkain. Ako na. Nahihiyang inagaw ang hawak na kutsara ng binata, ngunit umiling ito. Please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sumusukong tinanggap na lang niya ang pagkain sinusubo sa kanya ng bisita. Sobrang gentle nito pati sa pagsubo ng pagkain sa kanya. Para siyang batang binabantay nito na baka may mahulog na kanin. Kumain ka na rin. Ngumiti si Michael bago sinunod ang dalaga. Sinadya niyang damihan ng pagkain ng dalaga at sabayan ito. Pagkasubo ng pagkain, nagtatakang napatingin siya sa dalagang tulalang nakatitig sa kanya. Bakit? Umuso siya, tinuro ang kutsarang hawak ng binata. Kinikilig kasi siya ti isang kutsarang gamit sa pagkain. Napangiti si Michael na kuha kung anong iniisip ng dalaga. Pagkalunok ng pagkain, kinabig niya sa batok ang dalaga. Nilapit ang sarili dito at siniil to ng halik sa labi. Di agad nakahuma si Asunta sa ginawa ng binata. Daig pa niyang nakasubo ng minatamis. Halos tumagal ng 1 minuto ang halikan nila na halos kainin ng isa't isa. That's the real kiss. Pumaskil ang simpatikong ngiti sa labi ni Michael bago sumandok muli ng pagkain at sinubuan ng dalaga. Pakiramdam ni Asunta nakalutang siya sa alapaap dahil sa sobrang saya. Lahat kasi ng pangarap niya noon kapag kasama sa imagination ng binata ay natupad na ngayon. Pupunta nga pala ako sa opisina ngayon. May mga dapat na sikasuhin. Napatigal sa pagnguya si Asunta. Napatitig sa binata. Maging okay ka lang ba doon? Lalo na't nakakulong na si Mr. Andres? Yes, don't worry. Kilala ko na kung sino mga kaanib niya sa kumpanya. Isa pa naroon naman si Tito Blake. Uminom siya ng tubig bago pinunasan ng tissue ang bibig. Mag-ingat ka pa rin. Huwag kang umalis na mag-isa lang. Nag-alala na naman siya para sa kaligtasan ng binata, lalo na't nakalabas si Aldrin. Umiti si Michael at siya na rin nagpunas sa labi ng dalaga gamit ang tissue. Mag-iingat ako para sa'yo. Huwag mo akong alalahanin dito at kaya ko ng sarili ko. Umiti rin siya sa binata para mapanatag ito. Alright, inumin mo muna tong gamot mo bago ako aalis. Sisikapin kong maagang makauwi mamaya. Nakangiting tinanggap niya ang gamot na sinubo sa kanya ng binata. Sinadya pa niyang ilapat ang labi sa daliri nito na ikinagalaw ng Adam's apple ng binata. Nakailang lunok ng sariling laway si Michael nang maramdaman ang malambot at mainit na dalaga ng labi na lumapat sa daliri niya. Alam niyang hindi sinasadya ng dalagang ginawa nito. Kung di niya lang inaalalang kalusugan nito, lalo ng katawan, na hindi pa lubos nakarecover, tiyak inaangkin na niya ito. Gustong matawa ni Asunta. Halatang nahihirapang magpigil ang binata. Mabilis siyang hinalikan nito sa noo bago nagmamadali ng umalis. Sunod na pumasok ay ang katulong at nilagpit ang pinagkainan nila ng binata. Dala ng gamot na iinumin, nakatulog kaagad si Asunta. Na magising madilim na ang paligid at agad niyang naalala si Michael. Nabahala siya at tahimik ang paligid. Mukhang di pa nakauwi si Michael na kinababahala niya ng husto. Manang si Michael po, bakit wala pa siya? Paika-ikang naglakad si Asunta palabas ng silid. Di niya rin makita ang katulong kaya lalo siyang nagpanik. Manang? Iha, anong problema? Pasigaw na sagot ng ginang habang tumatakbo paakyat sa hagdan. Si Michael po? Nasaan na si Michael? Gumaralgal na ang tinig niya at ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Iniisip na baka may tumambang na masamang tao sa sasakyan nito tulad ng nangyari sa kanya. Nagmamadaling binitawan ni Michael ang sandok nang marinig ang boses ng dalaga at mukhang paiyak na. Pagtingin niya sa hagdan, kinabahan pa siya at nagpupumilit tong bumaba at baka mamalito ng hakbang dahil masakit ang isa nitong paa. Iha, uminaon ka muna, nasa... Di na naituloy ng katulong ang pagsasalita na makitang binata. Baby, I'm here. Huwag kang gumalaw at bubuhati na kita. Nagmamadaling umakyat sa hagdan si Michael. Biglang nahiya si Asunta na makitang binata. Nakita tuloy nitong pagpapanik niya dahil lang hindi niya ito agad nakita pagkagising. Agad niyang niyakap ang dalaga, hinalikan sa noo nang mahawakan to. Naraginip ka ba ng di maganda? Masuyo nitong tanong sa dalaga. Tumango na lang siya sa binata kahit di naman siya na naginip. Sadyang di maganda ang gising niya at ito agad ang naisip. Di niya akalaing nakatulog siya ng mahabang oras. Akala ko kasi hindi ka pa nakauwi.
Napabundong hininga si Michael at nakonsensya. Mabuti na lang pala't nakauwi na siya bago to nagising. Kahit nasa trabaho siya kanina pa rin ang tawag niya sa katulong. Kinukumusta ito. Natuwa siya at natutulog lang to mula tanghali hanggang makauwi siya. Kanina pa ako nakauwi. Di na muna kita ginising. Gutom ka na o may masakit sa'yo? Marahan siyang umiling bago sinandal ang ulo sa dibdib nito. Nang buhatin siya nito at bumaba sila ng hagdan at kumapit siya ng husto sa batok ng binata. Para siyang dinuduyan na naman sa saya. Naka-apron pa pala ang binata at mukhang ito mismo ang nagluluto ng pagkain para sa kanya.